descended to the dead, and the third day rose. He ascended to heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. The first sorrowful mystery, the wounding of Jesus in the garden. As we begin this new year, 2025, we claim to receive an abundant year filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provision, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful this year, to be more merciful and kind to our neighbors, and to be more diligent and committed in our service in our God. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith. We filled with hope despite the challenges that we might face in life. And we focus to you, Lord, who has promised that you will not leave, not forsake us, that you will always be with us, no matter what. Forgive us from all our sins, and grant us the grace to leave our sins behind, and through repent, reform, and follow you. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most in need of mercy. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. The second sorrowful mystery is starting at the We offer the second mystery for healing and good health of all the Kapatiran, our families and loved ones. Cover with your precious blood of Jesus, our little babies, and granting good health and protection every day. Saint Andrea, Aliyah, Faith, Alex, Kyle, Cole, Art, Alonso, Macy, Angela, and Micaela. We lift up in prayer Sis Ina Calmado and plead the favorable result of this lung biopsy. And we declare it is being in clean good health, healing upon healing for everyone who is sick, especially those in the hospitals right now, and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Unida, Jose Ambrad, Sis Dolor Alba, Kathleen Angeline, Bernabe, Amorfina Uganas, Emily Sereno, Meli Ramos, Carly Balbena, Marjorie Ferrer, Winnie Cargado, Evelyn Bacamanti, Brother Rafi de los Pies, Franz de los Santos, and Juliana, claiming complete healing for Liam Jernis from muscular dystrophy, healing for Brother Chester from hyperthyroidism, praying for fast recovery and continuous healing for Via Bautista, Lyra Restauro, Plena Ramos, Vivi Agudelo, Solidad Ramos, Jewel Datugan, Milagros Piukun, Boyet Pusun, Daniel Di Mayuga, Ninita Alfici, Maricel Formal Siduro, Rosalina Manalo, Raquel Mariano, Celia Wiri, Maddox Banati, Camille Caligasan, Frank Urbano, John Mark Toleran, and Rocky Dundum, healing and deliverance for all our brothers and sisters who have illnesses affecting the heart, kidney, liver, blood, skin, brain, eyes, ears, all internal organs. Touch them from head to toe and restore their health for clear and good result of Ariel Bautista Medical Laboratories. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Tapos din. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the horrors of hell. Lead those souls to heaven, especially those most in need of mercy. The third sorrowful mystery, the flowing with thorns. As we pray the third mystery, we lift up in a special way everyone who needs job here in New Zealand. Visa approval, tokens for visa application, and business opportunities in financial freedom. Successful job application and interview for Brother Chris Ramos, Sister Lynn Malinaw, Brother Julius Joaquin, Brother Mike Mantua, and Brother Sherry Calomo. Victorious approval of the visa for Sister Aya Garcia and Sister Christine Tanan. We also ask your Lord to open up the heavens and give Brother Lito Acuña, Brother J.R. Agudelo, and Sis Nila Kayubi, another chance to return and work in New Zealand. Praying for approval for permanent resident visas and citizenship of all Kapatirans and residency pathway for Brother Lope, Brother Jester, Brother Armando, Brother Dixon, Brother Rodel, ACM, and Afro Brothers in all Kapatiran currently on work visa. Bless the companies we work for, bless us with more projects, and bless our job and working hours so that we still have more time to serve Yahweh and the Gawai. Favorable research of Bro Alan Granadinos, prayer intention at work. Praying for wisdom for Sis Lisel Lumits to pass her upcoming PTA exam, and for her and Sis Flowering Placencias, New Zealand Teaching Council approval. Grant a blessed, smooth, and safe journey to all who are traveling
especially all of us who are attending Napier's anniversary. Special prayers for the successful passport assurance for Nanay Maribel Umali. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from fire, And lead all souls to heaven, especially those who most in need of thy mercy. Ave Maria, Ave Maria. The fourth sorrowful mystery is the bearing of the cross. We offer the third mystery for the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tagle, Brother Michael Larned, our servant leader, all the clergy, missionaries, and preachers who are spreading the good news. Revive all who are experiencing spiritual dryness, and heal those who are hurting, strengthen those feeling weak, and enlighten those who are confused. Let's all preparations for Victoria's anniversary in Napier on 26th January, our rehearsals and our safe travel. Let's anoint for Brother KR and all the gospel choirs who will lead the worship. Bless us with good weather and large attendance, and claiming all our prayer requests will be answered. We pray for wisdom, anointing, strength, and divine guidance for the leaders of your vineyard. Here in New Zealand, Sister Sonia and Sis Beth, Brother KR in Auckland, Sis Josie and Sis Vanjie in Napier, Sis Jane and Sis Sharon in Hamilton, and our preachers, whom you have told us proclaim your holy word will be anointed. Brother Chris, Brother Dennis, Brother Alice, Brother Ray, Brother Rami, Brother our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
We forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We pray for Bautista family, that the Lord may grant them abundance in faith, hope, love, good health, material provisions, happiness, and peace. We declare blessings to their home and everyone who goes in and out of the doors, and may you use their home for your greater glory. We claim that their family will be complete here in New Zealand this year together with Brother Ariel. We pray for love, fidelity, and strengthening of the families. Safeguard the sanctity of marriage and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent-children relationships that are going through conflict. Bless all our children, that they may grow up to be humble, kind, God-fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their studies and work. Bless them as they return to their school starting next week. Grant our families and loved ones good health and protection. Praying for healthy pregnancy of Sis Margie, Sis Aleli, Sis Feng, Sis Clar Basinal, Sis Joan Garcia, and the safe, normal delivery of their babies. Special prayers for the end of war and restoration of peace in Israel, Iran, Ukraine, and the whole world. Special prayers too for California and those who lost their homes and loved ones. We also lift up the intentions of all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of January, especially recently Sister Sandy, Sister Jen, Brother Chio, and Sister. Kumain siguro ng kulit mo sa ilalim. Hindi ko niyan kahapon. Tuwi niya kay kuya. Nahulog siya sa ilalim. Hindi pa sila mag-ulit kung gano'n. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor, that property prices and interest rates will drop, house purchase will be simplified and affordable,
and all the kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the soul of our departed loved ones and the souls in purgatory. We also lift up to you all our preachers here in New Zealand, that they may proclaim your word boldly and mightily. And also blessed anointing for all the core group leaders, ministry leaders in Auckland, Hamilton, and Napier. Help us to serve humbly, joyfully, and wholeheartedly, and be strong amid trials and temptations. Bless all the Filipino priests in New Zealand and the incoming parish priest, Father Austin Fernandez and St. Mark's Parish, for their continued support to the El Shaddai family. Let us pause in silence to pray for our personal intentions. We claim victory for all our prayer requests in Jesus' most powerful name. Amen. Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. My Lord Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those those souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Hail Mary, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, for banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray.
O God's only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessings of the Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary. Keep our family. Queen of the Most Holy Rosary. Save our family. Queen of the Most Holy Rosary. Bless our family. Sarili ng kapatid. Bigyan ng pangalan ng Isang Holy Spirit. Amen. Kayo we praise you. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mabuting puso sapagkat mulit-muli niluoy mo ang araw na ito na kami, Panginoon, ay regaluhan mo, Lord God, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa maghapon na ito na muli, Panginoon, ay pinadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Tunay nga, Panginoon, na ang manatili sa iyo, Lord God, ay patuloy mong pinagpapala, Panginoon. Ang nananatili sa iyo, Lord God, ay patuloy na lumalakas, Panginoon, at lumalago sa pananampalataya. Kaya salamat, Lord God, sa oras na ito na niloob mo na kami mulit magkatipon sa iyong pangalan, na kami magsalo-salo, Lord God, sa iyong banal na salita, Panginoon. At sa oras na ito mulit, Panginoon, muli inaangayaan namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Mula sa aming mga puso, Panginoon, ikaw ay pumasok sa amin. At higit sa lahat, Lord God, kami ay puspusin at turuan na makinig ng iyong banal na salita, Lord God. Na sa pamamagitan ng magsishare na aming mga kapatid, Lord God, ay magpahayag ka sa kanila. Upang nang sa ganon, kami ay mabusog, Panginoon. At nang ito, Lord God, ay magamit namin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay at higit sa lahat, kami makaakay ng mga naliligaw na kaluluwa. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Mga kapatid, patuloy natin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya naghahangal ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kanila niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkakatiwalaan. Ika'y nililigtas niya sa panganib sa umang nakita, at kahit ang mga mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang laban na kapag, sa kanina niya hindi ang iyong na ikaw ay niligtas. Iingat niya ang pagsasagalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Ay mabuwas sa iyong harapan sa libong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at nahiliyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunuot, iyong mamasdan. Ikaw masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong Pinoong tagapagsanggalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyong kataas-taasan.
Di mo aabutin ikay mapahamak at walang daratan, kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuburin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas o pagpasig, di ka maano sa mga serpiente at iyong mautagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas sa tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako sa sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi ko matatanggap. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salandain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at dagdagan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Palang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ano po? At muli-muli po mga kapatid, magpuri ang mga pinili at hinirang ng Diyos. Sa araw na ito, Tuesday na naman po, ano po, at isang napakahalaga araw para po sa ating mga pinili at hinirang ng Diyos. Amen po. Upang muli-muli ay magpalakas tayo, makapakinig ng salita ng Diyos. So mga kapatid, marami tayo pong nasa Zoom. So unahin po natin ang malayo. Ang malayo po, mayroon po ba tayo sa Pilipinas? Sino po ang nasa Pilipinas? Sis Day. Sis Day, nasa Pilipinas. Sino po, Sis Day, at sa inyong family po. Si brother, ano ata yun, brother Lito. Tonitz. Brother O si Lito. Sis Maricel. Sige po. Sino man. Amen. At sa Napier po, si Brother Rayson. Hello, Sis Day. Brother Rayson. Kumusta po? See you po see you, Brad, sa ano? Sa weekend. Sa weekend. Okay, sino po ang nasa Napier? Sila ng work. Mhm. So, sa Hamilton, ang Barba family, Inusillas family, at saka si Brother Armando, si Brother Rani, ano po? So, sino pa po? Wala na. So, dito po sa Auckland, of course. Welcome po muli. Matagal nating hindi nakasama ang ating kapatid, Sister Sandy. Amen. Pagkain ng Diyos. Nakasama natin siya. Nandito po siya sa studio, ano po. So, Share ba yun? mag-share ko. Okay. So, mga kapatid, muli tayo po ay dumako na po sa ating pong mabuting balita sa oras na ito na babasahin po ng ating kapatid na si Sister Sandy. Ito po ay malalaki. This is better. Ang gospel po natin pala ay Mark hahamuin po natin kay St. Mark, chapter 2, verse 23 hanggang 28. Yun. Sa may haslet. Okay. Ang katanungan tungkol sa araw na ito.
Isang araw ng Panginoon. Hinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng tribunal. Habang daay nahihipit ang buhay ang mga alagad, kaya sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pagpahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiathar, ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yun. Ngunit kinain yun ni David at binigyan pa ng kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po, Sister Sandy. Purihin po natin ang Diyos. Amen. Ano po, at isang napakagandang verse naman po, mabuting balita ang ating pong matutuklayan ngayon. Ano po, salamat. Ito po ay ang tinatawag na ang okay, ito po ay yung tinatawag na yung kapahingahan, pagpapahinga, yung araw po ng Sabat. Ano po, kung ito po ay tawagin po sa kung ang Sabat po ay Saturday sa mga Israelita. Ngunit nang nabuhay po ang ating pong Panginoong Jesucristo, yung po linggo ng pagkabuhay, ito po yung ating naging Sabat, ano po, linggo. Kaya po tayo po ay nagpupuri ay araw po ng linggo. Amen po. So, sa ngayon po mga kapatid, ako po ay nagninilay. Ano po, kasi ang sabi po dito is sa 28. Sorry po, medyo malinaw ang ating mata. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng papahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamahimahinga. Ibig sabihin mga kapatid, talagang ang ating Panginoon is napakaganda po nung kanyang, lagi po niyang priority. Kaya yung po mga alagad niya, yung po tayo po ng mga Kristiyano, ano po, nilikha ang araw ng pamahimahinga. Ano po? Sorry po, hindi ko makita. Para sa kabutihan ng tao. Amen po. So, ako'y nagnilay. Ano po ba, Lord, ang gusto mong ipabatid para sa akin? O para po sa akin? Ano po, kasi bawat isa po ay mayroon pong ibang kapahayagan. Bawat pagbabasa mo sa bawat buhay ng tao, mayroon pong kahulugan ang mabuting balita. Ano po? Para po sa akin mga kapatid, no? Minsan kasi ang araw ng pamahimahinga sa akin pong pagninilay is sa ating buhay nagiging hindi maganda ang ating buhay na dahil hindi po natin pagsunod sa ating Diyos. Ano po? Meron po tayong nagiging, yun po ang ibinibigay po sa atin. Katulad po ng mga nakaraan na gospel, yung pong pag pinagaling po yung kitungin. Ano po yung nangyari po dun sa kitungin? Ang sabi po dito ba, pumunta ka sa mga saserdote at magpasuri at maghandog. Ngunit hindi po sinunod. Ano po?
ang nangyayari po kasi, kaya po ang tao lagi pong nahihirapan sa kanyang buhay, hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ganon din po mga kapatid po sa araw ng pamamahinga na ito na hindi po kuminsan nasusunod ang araw ng linggo. Kasi kuminsan, ang araw ng linggo is ginagamit natin sa pamumuti ng I mean, napupunta po. Pinagpapalit po natin sa ibang hindi po bang hindi naman po dapat karapat-dapat. Ano po, ang araw po ng linggo ay ibibigay po natin para sa Diyos. Ano po, ito po yung para sa Diyos, hindi po ito para sa tao. Alam niyo po mga kapatid, ang hindi po pagsunod sa ating Panginoon, sa batas ng ating Panginoon, ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo po ay napapahamak. Unang-una. So, ang gusto ng Panginoon po sa atin, ano, yung tunay na pagsunod po natin sa kanyang kalooban, yung sundin po natin siya. Kaya nga po nagtanong ako sa aking sarili ngayong year 2025 ang aking bang paglilingkod sa araw ng linggo o sa araw ng gawain is yung bang nasa puso ko or ako'y napipilitan lamang. Ito po yung para sa aking sarili, ano po, na mas gusto na lagi bang ako ay laging aligaga, mas ano pa yung lagi akong pagod na mas lagi kong inuuna yung aking trabaho or alin ba ang mas mahalaga para sa akin? Yung bang araw ng linggo na yung Diyos na nagbigay sa akin ng trabaho, nagbigay sa akin ng yung dinala yung pamilya ko dito, yung nagbigay ng pagkain sa akin sa araw-araw, na kung gugustuhin ko lagi, pwede kami bumili ng pizza, di po ba? Yun yung Diyos na nagbigay sa akin. Ngunit minsan mga kapatid, nagiging parang mabigat sa akin na yung linggo. Na gusto kong, noong year 2024, na gusto kong baguhin ngayon na maging masaya ang aking paglilingkod. Ano po, yung araw ng linggo na maibigay ko sa Kanya, yung the best na paglilingkod, na masaya akong naglilingkod sa Kanya, na hindi abala yung aking trabaho, hindi abala yung aking pamilya, hindi abala yung lahat ng bagay na maibigay ko talaga 100% sa ating Panginoon yung araw ng linggo, yung araw ng Sabat, no? So sa ngayon mga kapatid is, yun po yung akin para po sa aking sarili. No po, tayo po ay mayroong iba't ibang kahulugan na sa ating pong pagdililay, sa ating pong pagbabasa ng Biblia. Kaya ngayon po is, mayroon po akong mga kapatid na naka-schedule ngayon na mag-share ng mabuting balita. Amen. At yan po ay mga taga-ECM din at yung isa hindi. Mukhang ECM. Ay, purihin po natin ang Diyos. Glory to God. So, unahin po natin si Brother Aaron. Amen. Blessed evening po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang napagnilayan ko po sa akin, yung ang mga salita ng ating Panginoong Jesus ay isang paalala na dapat nating suportahan ng ating paniniwalaan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat tayong mamuhay responsableng kalayaan, hindi alipin o pabayang tao. Tayo'y gagabayan ng batas ng pag-ibig na mula sa ating Panginoong Jesus na sumaklaw sa ating buhay pananampalataya. Kaya lagi po natin tatandaan mga kapatid. Lagi natin kasama ang Diyos saan man tayo magpunta. Basta lagi tayo magtiwala sa Kanya dahil anuman ang ating mga kinakaharap na pagsubok o suliranin o kahirapan ng buhay. Lagi po natin tatandaan na hindi tayo nag-iisa sa bawat hamon ng ating buhay. Lagi po natin tatandaan na kasama natin ng Diyos, na hindi niya tayo pababayaan. Iiwan tayo ng mga tao, ng iba, pero iisa lang ang hindi mag-iiwan sa atin. Yun ay ang ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Shalom everyone. Maraming salamat, Brother Aaron. Ano po, tayo po ay hindi alipin. Ano po,
hindi po alipin ng batas ng ito po yung tayo po ay alipin ni Kristo sa oras na ito. Amen. Sa ating po pananampalataya. So maraming salamat Brother Aaron. Ano po na Brother Aaron po is nakita ko talaga na ito is sa aming pagtatrabaho ito po ay napakaseryoso. Lagi po itong nagninilay ng salita talaga ng Diyos kahit sa trabaho. Nakikita ko yung nagpapatugtog. So nakikita ko sa kanya yung pagkilos talaga ni Yahweh siya tayo. Amen. So susunod po ay ang ating kapatid, Brother Oliver. Praise the Lord. Blessed evening po mga kapatid ko ay Yahweh Shaddai. Isishare ko lang po yung mga na-experience ko nito mga nakarang araw habang nasa biyahe po kami ni Brother Aaron. Pinag-uusapan po namin yung mga nagbabas kay Panginoong, yung mga napapanood ko sa mga Facebook na nagbabas kay Panginoong Yesu-Cristo na yung iba binabawi ng buhay, yung iba nagkakasakit. At biglang habang nag-uusap po kami, ang nangyari po doon biglang kinalabutan po ako na hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Yun po ang first time na nangyari sa akin. Tapos po, habang nag-uusap po kami dalawa ni Brother Aaron na nung pagdating ko po rito na pinago na po ako ng Panginoon na pagtapa na pa ako dito sa New Zealand, diretso po ako sa gawain dahil kasama ko po sinunod po kami ni Brother Dennis. At saka po yung pinag-usapan po namin yung mga about sa sa gawain, kung nagtatanong rin ako sa kanya kung paano gumawa ng mga first verse, yung magbabasa ba ng Biblia. Kasi ako po talagang nung nasa Pilipinas po ako, nagsisimba po ako pero hindi ako nagbabasa ng Biblia. Nagsisimba po ako, etc. Ganun, inom. Pero nung pagdating ko po rito, lahat nawala yung sigarilyo, nawala yung paninigarilyo. Painom-inom mo, okay lang na konti. Yun naman po napapasobra. Yun lang mo. Salamat. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos kay Brother Oliver. Talaga pong kumilos po sa kanya yung Diyos. Ano po, dati po siguro ang kanyang iniinom ay isang box na beer, ngayon po ay isang bote na lang. Nababawasan. Amen. Amen. Papunta din sa pagbabago. Amen. Ang pinakamahirap mga kapatid na alisin sa isang tao para po sa akin, kasi nakita ko po yung tatay ko, yung paninigarilyo. Kapag ka ikaw ay talagang naninigarilyo na at suga pa na sigarilyo, napakahirap niyang alisin. Kasi kapag ka ikaw ay pagkatapos kumain, ikaw ay tatawagin ng sigarilyo, sindihan mo ako. Pero yung ating kapatid, pinalaya na siya. Pinakamaganda. Tigit sa lahat, saan ba ito makikita po dun sa ating pong gospel? Ano po? Yung pong araw ng linggo, natagpuan niya nung sinundo, tapos doon dinala, doon niya nakilala si Yahweh. At magmula noon, doon po nagbago yung kanyang buhay. At isa pa po yung kanyang sinishare sa akin, kalimutan yata niya. Siya po mga kapatid ha, siya po mga kapatid ay baon sa utang. Pero ngayon po, sa kabutihan po ni Yahweh Shaddai, halos malapit na po siyang makabayad. Amen! Ay bakit po? Siya mga kapatid ay nandun pa sa kanyang bisyo. Maaaring hindi pa siya makabayad ng kanyang utang. Kasi doon nakalagay yung kanyang, ibig sabihin, mag-iinom, nandun yung kanyang barkada, yung gastos, ano po.
Pero salamat sa Diyos, nakilala niya si Yahweh El Shaddai. Ewan po, purihin po natin ang Diyos. Sino po po susunod? Hindi na ECM. Malapit lang sa ECM. Sister Lani. Pagpalang hapon po sa lahat. Ay, gabi na pala po. Purihin natin ang Panginoon. Konti na lang. Yung bago po nila ako abayin. Papasalamat muna po ako sa ating mga kapatiran. Unang-una po, ibang-iba po talaga ang nasa El Shaddai o nasa ating Panginoon. Kasi sa nangyari po sa akin, despite na magkasunod in a year na nawala po yung aking mga magulang, pero iba po yung pananaw natin ngayon. Hindi na tayo yung laging galit sa mundo o laging may tanong sa Panginoon. Kung hindi, nagpapasalamat na lang po ako dahil sila, sa ngayon po ay magkasama na sila. At alam ko po masaya sila sa piling ng ating Panginoon. Susunod din. Susunod din. Oo, lahat naman tayo papunta doon. Pero kumbaga pinaparealize lang sa atin na habang tayo ay nandito sa mundo, gawin na natin since may panahon pa tayo, gawin na natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon para tayo ay karapat-dapat na makasama ng ating Panginoon. So, yun lang po. Kaya maraming salamat din po sa mga panalangin ng ating mga kapatid, sa mga pagdadamay nila. Talaga pong malaking bagay po ang kapatiran sa atin. So, tuloy-tuloy lang po tayo na magmahalan at magtulungan sa ating mga kapatid. Sa gospel po natin ngayon, siguro po sa akin po, may konti lang po akong reflection dito sa sinabi ni Jesus sa Mark 2 verse 27 na sabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Para kasi sa atin, in human nature, lagi tayong kung ano yung rules and regulation na naandito sa mundo. Lagi tayong, kumbaga doon tayo, inaano natin, pinofocus natin yung ating pamumuhay na makasunod tayo sa kung ano yung mga nalapat na kailangan, mga tradition na kailangan natin. Pero dito sa gospel na to, parang ang sinasabi sa akin is, hindi ginawa ng Panginoon ang mga kautusan para pahirapan tayo. So case-to-case basis, yung sinasabi na ng mga rules na yan, hindi tayo kailangan maging stick talaga na kahit na hindi na nakakalimutan natin na yung pagiging compassionate or yung iba pa natin katungkulan bilang mga anak ng Diyos dahil sa pagsunod. Dahil sa gusto natin sundin lang kung ano yung nasa kautusan. So kung halimbawa, nandun tayo sa senaryo na kung saan mamimili tayo, ito ba or ito, ang isa lang po yung kailangan, manalangin tayo. Hingin natin ng gabay sa ating Panginoon kung ano yung dapat na gawin. Kasi sigurado tayo na ililid tayo ng Holy Spirit at kung ano man ang gagawin natin, yun yung dahil gustuhan yun ng ating Panginoon at hindi dahil sa sinabi lang sa'yo na ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. So, sa mga bagay na nasa scene tayo or may pagkakataon tayo sa ating buhay na kailangan nating mamili kung ano yung dapat. Isipin lang natin to kung sinabi ni Jesus na ang lahat ng kautusan, kumbaga kung nahihirapan tayo sa kung ano man yung sitwasyon natin na parang namimili tayo yung sasabihin pa ng mga tao dahil ito yung kailangan or kung ano yung sa tingin mo na may kakaluwag mo or ikakabuti mo pero hiningi mo rin sa Lord ang gabay. So sa tingin ko, yun yung sinasabi dito ni Lord na isangguni mo sa akin, ako magsasabi sa iyo kung ano yung dapat. Ano po? Huling po natin ang Diyos.
So mga kapatid, ibig pong sabihin natin kapatid is ginawa ang kautusan para sa kabutihan ng tao, hindi po para pahirapan ang tao. Ano po? Sapagkat noong unang panahon po, di po ba, kahit po yung pagliligtas ng mga yung camel ay nahulog sa balon, eh, hindi po pwedeng kuhanin. Kasi nga po ay mabigat, araw ng Sabat, ano po. So, hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon ay kumuha ng mabuti at nakalulugod sa araw-araw, higit sa lahat sa araw ng linggo. Ano po? So, meron po ba sa Zoom na gusto pong mag-share, mga kapatid? Or nahihiya? So, sige, tapos na. Pinapalang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Lord po sa gospel natin ngayon today. Gusto ko lang pong iugnay ang gospel natin ngayon sa one of the 10 commandments of the Lord. Sabi doon, was it fourth, no? Remember to keep holy the Sabbath day. So remember to keep the Sabbath day and keep it holy. I think important po yun, yung word na yun, yung phrase na yun, na to keep it holy. Kasi po, ang dami po nating, maraming mga discussions, maraming mga tanungan, ano ba talaga ang Sunday, paano ba talaga siya, sapat na ba talagang pupunta tayo sa simbahan, tas yung 1 hour, sapat na ba yun? Pero kung babalikan natin yung pinag-uutos ng Diyos, yung araw na yun, kasi after you labor for 6 days, meron kang time to rest. Actually, yung Sabbath po is the day to rest. To rest not just your body, but your spirit, your soul, and to keep that holy, meaning to say, keep yourself in the presence of the Lord. So kaya po, ini-spend natin siya sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pag-attend ng banal na misa, because these are the things that we can do to keep ourselves holy and to keep ourselves in the presence of the Lord. Kaya nga po dun sa example na yun na sinasabi na kapag may kailangan kang tulungan, tutulungan mo, hindi dahil na Sabbath day, wag mong gagawin yun kasi bawal kang kumilos, bawal kang gumalaw. Hindi po, but it is saying you have to keep it holy. And one of the ways that we can keep it holy is actually to extend our helping hand to those who are in need. So, by helping people, by doing acts of love during Sabbath, we are actually helping to keep it holy. Pero most importantly po, yung batas na ito, yung nasa 10 commandments ito, ang idea talaga po, ang main point po dito is that we will be able to have an opportunity na makapaniig, maramdaman ang presensya ng Diyos, makiisa sa holiness ng Lord sa araw na ito. Kasi once bumalik na naman tayo sa Monday, back in the grind, busy na naman tayo. Yes, we have our prayer time. Thanks be to God, no? It's the improved in prayer time natin. But itong Sabbath day, this Sunday is very special because very dedicated na ang lahat na gagawin lang natin ay para sa Diyos. And we have to do it consciously na para sa Diyos tong araw na to, para sa kabutihan, para mas maging malapit ako sa Kanya, para masunod ko ang kalooban niya, para mas makilala ko at pamahal ko siya. So, yun lang po. Yun po. May batas. Subalit, ang pinaka-objective po nito is for us to rest. Rest is the presence of the Lord to keep it holy. Sa pamamagitan po nun, ang presensya at saka ang pakikiisa natin sa holiness ng Diyos ay magiging possible. Yun po. Amen. Holy, ano po, sabi po ni Sister Beth, ano po, sapagkat sa araw po ng linggo, tayo po minsan ay 4 na oras lang na nasa simbahan. Nagrereklamo pa. Hindi natin maibigay yung talagang dapat para sa Panginoon. Ano po? So ngayon po is, baguhin po natin yung mga ganitong bagay sa ating pong buhay. Sa atin lahat. Ano po? Na yung 4 na oras, kasi po,
di po ba yung lagi po natin ibibigay yung 10% sa ating Panginoon. So yung isang Sunday para po sa ating Panginoon yon talaga yung ikapitong araw. Pero hindi po natin talaga actually maibigay natin ng 100%. Ano po? Ngayon, pagdating ng araw ng Sunday, so gawin natin holy po yun, yung pagdating natin sa gawain, mag-join po tayo sa rosary, huwag tayong pumunta sa kapihan. Ano po, nasasayang po yung oras. Ano po nasasayang na dapat nating maibigay sa ating Diyos yung oras na yung 4 na oras na yun or yung araw na yun na naandun tayo. Pero kuminsan kasi kahit pa sa pakikinig na salita ng Diyos, nababaliwala pa rin po natin So, ang binabaliwala natin, hindi po ang ating sarili. Ang ating pong dapat na ibigay po sa akin, ano po, yung ating makukuha ng araw ng linggo na yun. Yung salita ng Diyos, ano po, at parang keep it holy. Yung ako sabi ng ating kapatid na Sister Beth. So, sa ating pong mga preacher, sino po ang gusto mauna? Brother Ray. Amen po rin po ang Diyos. Blessed din po muli mga kapatid ko kay Kristo. Ganda ng share. This is the great. Pinakinggan ko po talaga. I-share ko lang po yung na-experience ko po nung ako po'y pumunta kami ng Israel, Sister Sonia, yung dito sa Sabbath din. Talagang napaka-kwan sa kanila ito. Ano tawag dito? Dahil even na yung pagpatay ng ilaw, hindi nila yan magawa. Tatawag pa sila ng ibang tao. Talagang hindi sila gagawa ng anumang bagay pag-araw ng Sabado. Pero sa kapanahonan ngayon po, ating Panginoong Hesus, bilang tayo ay mga Kristiyano, tulad ng nabanggit sa Sister, ginawang linggo. So tayo ay, sa isang araw, tayo ay mayroong 24 hours. Diba? 24 oras. Ita times natin sa 7. Nakauntan ilan po yun? 168 hours. So sa araw ng linggo po, bilang Kristiyano, tayo'y dumadalo sa pagsisimba tulad ng nabanggit ni Sister Beth. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin, isang oras. Compared sa 160 hours. Nagagawa po natin. Minsan marami po tayong mga dahilan. Marami po tayong mga dahilan hindi natin maialay ang ating sarili sa sunod sa kapanahunan ng ating Panginoon Jesus. Ang ibig pong ipaunawa dito sa atin ng Panginoon, tulad ng nabanggit ni Sister. Bagamat tayo ay nakakaranas ng mga anumang pagsubok sa ating buhay, ito lang po ang sabi ng Panginoon. Never stop doing good to others. Amen. 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 Never stop doing good. Okay. Ang lakas ng tama, mga kapatid. Ang lakas ng tama ng salita ng Diyos. Martin yung nagsabi. Amen. Ibig sabihin talagang sa pool talagang ang Holy Spirit talaga kasama natin. Amen po. At ito po yung nangyayari sa buhay natin. So, Brother Nogit. Amen. Yun na pala yun. Magpalang gabi po mga kapatid. Ito pong ating gospel nga po yung Sabat po yung pinagdiriwang po ng mga Israelita yung pagkakaligtas ng mga Israelita sa pagkalipid sa Ehipto. Kaya po ang mga Paraseyo ay mahigpit pong nagbabantay sa mga tao, yung sa mga dito po sa araw po ng pamamahinga.
Kaya po sa kanila mas mahalaga po ang batas kaysa pangangailangan po ng tao. Nung dumating po ang Panginoon, ay pinakita po nila na ang kahalagahan ng batas, na ang batas na ay para dapat sa kaayusan ng mga tao at sa pangangailangan ng mga tao. Minsan po ay inaabuso po ng iba ang batas para lang manglamang ng ibang tao. Nakakalungkot nga po sa minsan po nangyayari sa ating bansa, sa panahon po ngayon, lalo po sa bansang Pilipinas, ano po. Minsan po ang batas ay sinasabi po ng iba na para lang sa mga mayayaman. Marami pong mga inosenteng tao na nawawala na dahil wala silang pambayad sa abogado, ay sila po ay nakukulong, na wala po silang pambayad. At dahil yung may mga kasalanan po, ang siyang naliligtas. Yung mga inosenteng tao ay yung siyang napaparusahan dahil nga po dahil wala silang pambayad. Pero nung dumating dito nga po pinakikita ng ating gospel na ngayon ito na gaano kahalaga yung pagsunod pagsunod po sa batas ay gawin po natin sa tama. Yung katulad po ng Sabbath day na po, gawin po natin na nasa tama, na yung hindi po natin na nasasaklawan yung batas ng ating Panginoon, na tawag nga po doon na anuhan natin yung ating batas ng Panginoon na naaabuso po, na nawawalang halaga po yung batas ng Panginoon dahil nga po minsan yung batas po ng tao ang nauuna kaysa batas ng Panginoon na nasusunod. Kaya bigyan po natin ng kahalagahan po na ang batas po ng Panginoon ay para po sa atin, sa lahat na nangangailangan at lahat ng tao na nagpupumilit na makasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Maraming salamat. Bigyan ng kahalagahan yung ang ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin gustong ipahiwatig po sa atin ng ating kapatid, no? Sapagkat sa ating buhay is wala ng ibang napakagandang sundin kundi ang salita ng Diyos talaga. Ito po yung makakapagpaligaya po talaga sa atin. So samahan natin ang lahat ng ating ginagawa, yung may pag-ibig, at lalong nagbagiging masaya yung buhay natin. Yun naman ang gusto ng Diyos sa atin yung tayo ay maging masaya, maging mapagmahal, maging maayos ang buhay, lalong-lalo na yung pagdating ng araw, makarating sa kanyang kinaroroonan, makasunod sa kanya, sapagkat siya po ay mainihanda para sa atin ng mga silid. Amen po. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Sino po ang susunod? Salamat. Haba pang oras. Okay po, isa pong mapagpalang gabi po sa atin lahat. At napakaganda po ng ating mga gospel ngayon at yung share ng ating mga kapatid. So, ang akin lamang po, medyo may tanong din nga po. Nung ako po ay nasa salumong buhay, yung pong araw ng linggo, ay sarap matulog. Papahinga. Di po ba? Pero ang ating Panginoon Diyos, nung ang mundo, sa ikapitong araw siya nagpahinga. Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, sa halip na siya ay magpahinga sa araw ng linggo, siya ay nangaral ng mabuting balita at nagpagaling ng mga may sakit at ng mga na kuha ng mga demonyo, nagpapalaya sa mga demonyo.
So sa atin naman pong buhay pananampalataya, kailangan lamang po natin talaga na ilaan yung buhay natin sa ating pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po, doon po tayo mag-focus sa Kanya para po tayo ay makarating sa Kanyang kinauuran nga po ang sabi mo. Tunay nga na yung mga batas na pong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa panahon po natin, hindi po yan ang batas na yan para tayo maayos, para magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa niya po, sabi ninyo. At tunay nga po yun. At nung ako po ay maparito talaga sa gawain ni Yahweh Shaddai at nang makapakinig ng mabuting balita, ay talaga pong, kumbaga, hindi ko pa, sabi ko nga, ang tanong ko, yung bang aking ikinukong ko sa gawain at yung aking pag-attend ng Mass tuwing linggo ay sapat na. Pero sabi ko nga po kay Lord, talaga siguro po kulang pa doon sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Kaya ako po ay patuloy na nagsusumikap na mabago talaga yung buhay ko para ako po pagdating ng araw ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesukristo para po yung aking pamilya din po ay maakay ko sa ating gawain. Yun lang po. Darating kapatid, sapagkat ikaw ay naandyan na, saka ikaw yung ama ng tahanan, walang imposible sa Diyos, maakay mo lahat ang iyong mga anak. May time yan. Sige ka, ikaw na. Gusto sila lahat. Amen. Isang magpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ito medyo may hawig din po sa senior po ni Sister Beth. Dito po mga kapatid, makikita natin, sabi ng mga Pariseo, bawal yan, sabi niya dun sa mga alagad ni Jesus Christ. Kasi labag na siya sa Sabbath day, observance ng Sabbath day. Ang question po sa atin, my dear brothers and sisters, ngayon, since nangyari ito, is there any reason to validly deviate from the observance of the holiness of Sabbath? Meron bang dahilan? Meron, or i-rephrase natin, can we validly deviate from the observance of the Sabbath day? My dear brothers and sisters, opo, there is a valid reason. Ito po, pero we need to be very careful, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? We need to be very careful. Ito po, for example, practical reason. Papunta po tayo ng intercessory, papunta tayo ng mass, papunta tayo ng gawain. Along the way, yung sinusundan po nating sasakyan, for some reason, na aksidente. May nangyari na hindi maganda doon sa kaharap natin. Question, lalagpasan ba natin o tutulungan natin? Siyempre, tutulungan natin. Yeah, but we have to remember, sabi nung Sabbath day, kailangan yung pag-worship din natin sa Lord, yung time natin sa Lord, kailangan nandun tayo. Pero ito po yung mga reasons, my dear brothers and sisters, na pwedeng merong valid reasons na hindi tayo makarating kasi nagkawang gawa tayo. Na may ginawa po tayong kabutihan. Kasi yung katuruan naman mga kapatid ko kay Kristo sa pinupuntahan po natin is to serve God and do good to other people. So, technically, hindi tayo nakarating. Pero having said that, it will still fall under the umbrella of yung sabi ni Sister Beth na keeping the Sabbath day holy. Kasi we've done something good. Yun din ang sabi ng Diyos sa atin na sa commandments niya, kailangan natin tumulong, kailangan natin magkawang gawa kasi yan pong tinuturo sa simbahan. So, meron pong mga kadahilanan, may mga
valid reasons minsan na hindi po tayo nakakarating, pero yun po ay kailangan yung pagsunod din natin o yung pagtupad din natin sa misyon na naisipagawa ng Lord sa atin. Hindi siya reason na kagaya ng ng excuse na kasi unless we are very sick, that's naiintindihan po natin, pero yung ay kasi merong overtime, ay kasi merong birthday o merong pupuntahan ganito. Mga kapatid, hindi po magiging valid na excuse po yan para ma-miss po natin yung service, yung pag-attend natin, yung para mas magkaroon tayo ng connection, para mas mapalalim yung relationship natin, which is yun yung purpose ng Sabbath day, para magpahinga tayo physically and to recharge our spiritual life, na makapunta tayo, makarating tayo sa worship o sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So, yun lang po mga kapatid. Generally, dapat lagi po tayo na i-observe pagpunta sa church, pagpunta po sa simbahan, pakikinig ng salita ng Diyos sa gawain. Pero may mga instances lang po na kagaya nun, o kagaya pag halimbawa papunta na tayo ng simbahan tapos na may nasunugan at walang magkukol ng rescue, things like that. Kailangan po natin tumulong, and then kung okay na po, then we can go ahead. Hindi po siya bawal. Kasi the Sabbath day, we need to remember, the Sabbath day, sabi ni Lord, is created for the good of man. Amen? Hindi siya para baliwalain ng lahat o para isantabi yung mga taong nangangailangan ng tulong. Amen? Maraming salamat po. Amen. Puri po ang Diyos. Maniwala po sa lahat ng maniwala. Okay, dumako na po tayo sa last. Amen. Brother. Give thanks. Amen. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Sige, medyo mahaba to. Hanggang 11 tayo rito. Bago po tayo magsimula, nawa ang Spiritong Banal ang patuloy na magbigay sa atin ng pangunahing makalangit. Dahil ang ating tinatalakay ay medyo technical at medyo sensitive na topic dito sa salita ng Diyos about Sabbath day, about sa pagsamba. Bago po ako magpatuloy, nais ko pong dagdagan yung a servant going to Brother KR, which is yun nga yung paggawa ng mabuti sa kapwa during the pagsamba, araw ng pagsamba. Which is very, very, parang kailangan accurate tayo dyan na kung saan ay, kasi huwag natin kakalimutan na kaya nagkaroon dito ng pagtatalo, pagbabatikos ang mga Pariseo towards sa ating Panginoon Kristo dahil yung pinabatikos nila, yung ginagamit nilang batas ay gawa nila. The only commandments given to Moses, only 10 commandments. Diba? Which is, yun nga yung pang-apat, yung about the Sabbath day. So kung saan, kung titignan po natin yung, ito rin yung sagot sa ni Brother Arman, yung about dun sa ating Panginoong Diyos na sinabi, pahinga sa araw ng linggo at Sabbath day, yes, linggo, at batang ating Panginoong Kristo ay gumawa ng kabutihan sa araw ng pamamahinga. Kung titignan niyo po ito sa chapter 2, verse 22, wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidkang balat sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at sisidkan. Bagong alak, bagong sisidkan. So ano po yung tinutukoy dito sa salita ng Diyos na to? Kasi pagdating ng ating Panginoong Kristo sa bagong tipan, bagong balita. Pero yung kanyang nakakaharap na mga Pariseo, ang pinangahawakan nila is nagre-represent ng bagong balat. Which is kasi yung dati yung lalagyan ng mga alak noon, para for info, no, ay balat ng mga hayop.
na kung saan yung alak na nilalagay nila, pag luma yung balat, pag nag-fermented siya, pumuputok. So hindi mo pwedeng gamitin yung lumang balat doon sa bagong alak. So meaning dapat bagong balat sa bagong alak, which is yung bagong panukala, yung bagong utos, yung bagong tipan, kailangan bago rin ang ating pagtanggap. So yun yung sinasabi natin, which is accurate po yung Old Testament at 100% na inline yan sa New Testament. The reason nagkaroon ng conflict dahil nga from 10, ginawa nilang 630 ng batas. Nagkaroon yung sinasabi ni Brother Ray, meron yung Sabbath elevator. Pag Sabbath day, hindi ka pwede mag-press. Bakit? Ang ginagawa lang ng mga disipulo ni Kristo rito, sa trigo nagubuhay lang sila Ano na yun? Yung pagkain ng butong pakwan? Ano na yun? Trabaho na sa kanila yun. Diba? So, sa simpleng bagay, nagkakaroon sila ng katanungan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, which is realidad sa ating buhay. Huwag tayong lalayo. Dito sa gawa ni Yahweh El Shaddai, meron din sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, may mga nagbabatikos pa rin. May mga question pa rin. Which is, ito yung pattern. So kapag sa pananampalataya, sabi ko kay Sister Beth, ito natalakay na natin before about Sabbath day, about sa pamamahinga. Ano kaya ang nais paliwatig ng ating Diyos dito? Kung titignan po natin, ang 10 Commandments is written sa Exodus chapter 20. Pero prior to chapter 20, syempre chapter 19, mga basahin po natin. Yung chapter 19, yun po yung sinabi ni Moises, yung Diyos na kay Moses, tipunin mo mga Israelita. Which yung senior ni Brother Noriel na sila po yung nakalaya sa bondage ng Ehipto, na makikipagtipan ako sa kanila. Okay, so meaning yung chapter 19 is about tipan. Pag sinabi natin tipan, it's like kasal. Kasal. Nasabi mo, magtipon kayo dyan, lalabas ako, magsasalita ako sa kanila. So yung kasal na yon, yun yung pong pangyayari sa chapter 30 na kung saan yung, meaning yung God the Father, siya yung lalaki at yung mga Israelita, siya yung babae, meaning kinakasal sila. Kapag kasi sa atin, pag sinabing kasal, parang sa iba ang paningin ng kasal is a contract. Ano ba yung ibig sabihin contract? May expiry. Yun yung parang lawyer. Ito yung agreement that between two parties, right? Na pag may mga may pagkakamali ka doon sa kasunduan, pwede kang kasuhan. Kaya nga, ngayon, pwedeng annulment. Bridge, di ba? So, yun yung batas ng tao sa pagtitipan. Which is hindi. Ang sabi natin, Diyos, no, na nakikipagtipan ako sa iyo, yun yung chapter 19. Na kung saan, the real marriage is more than a contract, is a covenant. Which is, yung covenant, ibinigay niya sa chapter 20. Which is yung 10 Commandments, di ba? So, papasok po tayo sa 10 Commandments na kung saan, ibinigay ng Diyos Ama kay Moises na saan inukit. Ano yung kataga natin mga Pilipino, itaga mo sa bato? Ano ibig sabihin nun? Pag sinilista mo sa tubig, ano ibig sabihin? Baliwalain mo na. Wala na yun. Pero pag sinabi mong itaga mo sa bato, matibay. Permanente, hindi pwedeng baguhin. Isipin nyo, hindi sinulat Inukit, itinalaga sa bato. So meaning, yung covenant ng Diyos sa ating mga tao is permanent at matibay. Hindi pwedeng baguhin. Walang revision, walang amendments. So ito po yung sinasabi na kailangan natin maunawaan na yung covenant ng Diyos sa atin ay hindi pwedeng mabago ng tao. Ngunit sa pangyayari, kung titignan niyo po yung Exodus, binasag po ni Moises yan. Yung unang bato. Bakit niya binasag? Dahil sa katigasan ng ulo, yung alam niyo yung mga Israelita sumamba na sa iba't ibang Diyos, ha? Kung titignan po natin yung 31:4 na Exodus, gusto ko po, ayoko pong paligtasin to, kasi ito yung biblical, sabi dito, no? Sinabi, ang pangalawang tapyas na bato. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una. So meaning, nung binigay pala ng Diyos Ama, yung unang bato, dalawang pahina.
Isa sa iyo, tao, isa sa Diyos. Di ba? So, ayun yung ginawa. Sabi nga rito, nung sinabi ni Yahweh kay Moses, tumapyas ka ng dalawang bato tulad ng una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong sinira mo. So, sinira talaga ni Moses yung unang tipan. So, talagang hindi tumitigil ang ating Diyos na buhay na huwag kayong makakalimot sa tipanan sa covenant natin. Ngayon, pag-usapan natin yung Ten Commandments. Sa Exodus, sabi ko sa inyo, mahaba ito eh. Exodus 20. Ano sabi din sa Exodus 20? Bago niya sabihin yung una, ano ba yung unang batas? Wala kang ibang Diyos, diba? No other God. So, pero bago yung verse na yon, yung verse 3 na yon, ano sabi dito? Exodus 20, verse 1 to verse 2. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyong pagkaalipin. Tsaka niya sinabi yung Ten Commandments. So bakit niya sinabi ito? Ako, ang inyong Diyos na si Yahweh, na nagpalaya sa inyo at humango sa dusa mula sa mga Ehipto. Meaning, pag hindi natin kinalalang lubos ang Diyos natin, yung lahat ng Ten Commandments, baliwala yun. Walang saysay yun. In order to us to comply o yung makasunod dun sa Ten Commandments, we have to acknowledge na ating Pasok Kristo ay Panginoon at nakapamigtas ng ating buhay. Amen. Amen? So yun po yung kahalagahan talaga ng commandments na ito. Ang sabi nga ng una, hindi ko na, kasi hahaba po tayo. Okay. Una, sabi, you shall have no other gods. So we're talking covenant, kasal na tayo, yung covenant. So para sa mga nag-aasawa to, pag nag-asawa ka na, kung may asawa ka na, yung mga nakalipas mong girlfriend, kakalimutan mo na. Amen. Di ba? Ganun din ang mga babae. Yung mga nakalipas mong boyfriends, pag may asawa ka na, Friends. wala nang historical. Amen. Di ba? Wala nang pagbabalik, wala nang past. So ito yung sinasabi na pag you shall not have no other gods before me, meaning sinasabi ng Diyos na wala nang ibang Diyos kundi ako. Ako lang ang Diyos mo. So, punta tayo sa pangalawa. Sabi niya, pag ako ang Diyos mo, wala nang idols, wala nang ibang Diyos ng sanlibutan. Hindi ka na after material, hindi ka na after sa fame, hindi ka na after sa posisyon, hindi ka na after sa power. Kasi kung nasa ng puso natin na andun yung Diyos mo, Amen. kung tayo nadi-disturb pa sa future natin, sa mga nakapaligid sa atin, somehow, hindi pa tayo purely talaga nakatutok sa Diyos. Amen? Yun yung sinasabi ni Brother Dennis, he's trying na itong 2025 talaga makafocus siya sa paglilingkod. Kasi nadi-disturb pa siya eh. Aminado siya, ganun din si Brother Oliver, di ba? Konti na lang, di ba? Konti na lang. Amen. So, pag wala na tayo, isa lang ang Diyos natin, hindi natin wala tayong ibang Diyos, so papasok yung pangatlo, sabi niyan, huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa pangkaraniwang mga bagay, which is, yun yung nangyari sa California. Di ba? Blasphemy. Nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos. Ito, papasok na po tayo yung fourth commandment. Actually, medyo na-touch ni Sister Beth yung talk. But anyway, remember the Sabbath day to keep it holy. Kung mapupunan niyo po, after ng itong number 4 commandment, yung first 3 is relation between God and human. Wala kang ibang Diyos, Diyos lang, siya lang ang Diyos, wala kang ibang Diyos, at huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa pangkaraniwang bagay. Itong fourth commandment is the connection between the previous 3 commandments at sa preceding na mga utos. Ano pa yung mga utos na sumunod? Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Ano pa? Basta, mahalin mo. So, nandun na. So, yun yung, after 5 to 10, yun na yung relasyon natin sa tao. Amen? Na kung saan itong number 4 commandment is napakahalaga po. Kasi ito po yung tag-over
sa ating mga sumusunod. Bakit? Doon sa panambahan natin, sa araw ng panambahan, bakit? Ano ba ang nangyayari at nagaganap doon? Doon tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Doon natin napapapurihan ng Diyos. Doon tayo nakakasalimuha at nakikita natin ang ating kapong kapatiran. Amen? So very critical to pag hindi natin na-observe at nakita yung importansya ng Sabbath day sa buhay paglilingkod natin, useless. Amen. Baliwala. Kaya sabi ko sa inyo, napaka-critical ng topic na ito. Sabbath day. Seryoso po ito kasi ito yung maglilid sa atin sa kabutihan o maglilid sa atin ibabagsak tayo sa kasamaan. Amen? So hindi natin pwedeng gawing biro itong topic na to. It's a very critical and serious na talata. Lahat na naman ng salita ng Diyos, pero ito yung, kumbaga technical eh. Sabi ko nga si Sister Beth, grabe, nasakto na naman ako, medyo technical yung topic, yung ating pag-uusapan. So, bakit kaya tayo minsan hindi tayo nakakasunod fully doon sa Sabbath day na sinasabing keep it holy? Bakit? Halimbawa sa mag-asawa. No. Pag bagong kasal, yes, pagdating ng asawa, paghahain, di ba? Beer. Mainit ang kanin, di ba? Pero paglipas ng panahon, nag-uusap pa sila, di ba, magkasal. Paglipas ng panahon, ay, kumain ka na yan. May ulam ka. Bahala ka. Di ba? So meaning, pag lumipas ang panahon, nawawala yung relasyon. Nawawalan tayo ng time. Nawawalan tayo ng yung usap. Passion, nawawala yung dedication natin sa isa't isa, which is ganun po tayo sa Panginoon. Na akala natin, kadais natin, kadikit natin pag nasa gawain, pero wala tayong relasyon. Kasi sa pagsagawain, sabihin natin, katotohanan mga kapatid sa pananampalataya, kahit nasa gawain tayo, sabi nga, keep it holy, pero doon pa tayo nagkakasala. Bakit? Yung iba nag-aabang lang ng kamalian eh. Nag-aabang ng kamalian ng leaders, nagkakaabang ng kamalian ng preachers. Yung ba yung sinasabi natin, susunod tayo, keep it holy? So ito po ay critical sa ating mga nagsusumika. Amen? Gusto niyo ba? Amen. Purihin natin ang Diyos. Amen. Kailangan natin ng yung intimate relation sa Diyos para magkaroon tayo, sabi ng Diyos na ibigay mo sa akin yung araw na yun, yung ikaw lang at ako. Yung perfect time. Wala nang iba, kaya nga sinabi sa talata na 6 na araw ko magtatrabaho, yes, pero pagdating na ikapitong araw, magpahinga ka na. Sa akin na yun. Gusto ng Diyos na me time. Amen? Kailangan natin yun. Otherwise, mapapatulad lang tayo sa mga, yun nga, yung mga ibang mag-asawa na after 5 years, wala nang kibuan. Amen? Saan kayo makakita? Kung kayo mga babae, may nanliligaw sa inyo. Di ba? Nililigaw. Halimbawa yung mga asawa nyo, nagsasalita kayo, natutulog. Umiilit. Kakakasalan nyo ba yun? Hindi, di ba? Kung asawa, pwede na. Pwede na mag-ilit. Di ba? Ang ibig ko sabihin na, kailangan, pag nandun tayo sa gawain, attention sa Diyos. Amen. Attention sa salita ng Diyos, hindi kung anong-anong ginagawa natin, kung ano yung iniisip natin. Nasa gawain tayo, pero ang salita, ang isip natin lumilipad na eh. Kung saan natin pupunta. Yun yung sinasabing nandun ka, pero wala ka. Naandun ang presensya mo, naandun ang physically, pero yung presensya at isip mo, wala. Kasama si Brother Christian. So sabi, itong dalawa na to, actually sa talatang ito, dalawa eh. Rest and holy. Yung Sabbath is rest. Pag sinabi mong rest, wala ka nang iniisip. Yung meron kang tunay na ganap at nakapahingahan. Na kahit ka may problema, kahit may dinadala ka, pagdating sa Sabbath day, dapat payapa ka. Pero bakit tayo na hindi nagiging payapa? Dahil pagod tayo for the whole 6 days.
Iyan ang kilos ng kalaban ngayon. Take note mga kaspanan, hindi lang sa New Zealand, hindi lang sa bawat isa sa atin, kahit sa buong mundo. Ang ginagawa ng kalaban ngayon, sige magtrabaho ka, sige bilhin mo to, yung pag nagkaroon ka ng obligasyon, ng anong tawag doon? Yung monthly or weekly, diba? Madi-discard ka eh. Yun ang gusto ng kalaban, so magtatrabaho ka na magtatrabaho. So pagdating mo sa Sabbath day, instead na mag-focus ka, magpasalamat ka, ang inaalala mo, may overtime pa sa Monday. Sayang, hindi ako nag-overtime. So ito po yung atake ng kalaban ni Satanas sa atin. Gusto niya tayong mapagod ng mapagod. Pagdating ng araw na panambahan, wala tayong lakas. Hindi natin makuha yung saysay ng panambahan. Hindi natin maibigay yung todo para sa ating Diyos na buhay. Amen? So, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ito yung pinaka-critical na ito po yung magpapausbong sa atin at pwede rin itong stagnant tayo. Itong Sabbath day. Kung titignan niyo po sa ating mga nag-aaral, nagsisimulang mag-aaral ng salita ng Diyos, itong about Sabbath day, binanggit sa Exodus nga, 28, sa chapter 20 verse 8, at sinabi rin sa Deuteronomy 5:12, just for info, para po sa technical. Ang sabi sa Exodus, remember the Sabbath day to keep it holy. Ulitin ko, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero pagdating sa Deuteronomy chapter 5, observe the Sabbath day. Bakit yung isa remember, yung isa observe? Diba? Okay, yung Exodus, ito yung first generation talaga na nilikas yung mga Israelita. Sila yung nilikas talaga sa Egypto. Ito yung naunang generasyon. Pagdating ng Deuteronomy, dahil 40 years sila sa ilang, namatay na sila. Itong tumanggap na itong pangalaw sa Deuteronomy 5, isa new generation. Mga apo't anak na ito. Kaya kung titignan nyo, observe, doon niya dinidiin. Kaya nga, tayo yun eh. Observe the Sabbath day to keep it holy. So, importante po talaga ang commandment na ito na kung saan ay kailangan natin pahalagahan. So, paano tayo magkakaroon ng rest? Salita rin ng Diyos sa Matthew. Sabi niya, come to me who are heavily burdened. Take my yoke. Pag sinabing take my yoke, sabi niya, halimbawa, meron akong mabigat, Sister Sonia, tuwangan mo ako. Tuwang tayo. Brother Ray, tuwangan mo ako. So, meaning, magkasama tayo. Work with God. Hindi ka pwedeng sa'yo lang. Sabi ng ating Panginoon Kristo, take my yoke. Pag tinake natin yung yoke, nag-share tayo, binigay natin yung yoke natin sa Diyos at tinanggap natin yung yoke niya, ang sabi niya, I will give you rest. That's the Sabbath day. Pag nasa piling tayo ng ating Panginoon Kristo. Amen? So, kapag sa pananampalataya, pag tayo po ay nakakomply 100% sa Sabbath day, sa araw ng panambahan sa ating Panginoon Kristo, ito po yung isang tanda na tayo po yung mga hinirang niya. Dito po ang magtatapos. Sa Exodus chapter 31, verse 13. Sabi po rito. Sabihin mo sa mga Israelita na ipangiling ang araw na pinahinga ko sapagkat ito, pag tayo raw nag-comply nangiling tayo sa araw ng panambahan, ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga kaapu-apuhan na kayo'y aking hinirang para maging bayan ko. So talaga palang pag tayo po ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos na susundan po natin, comply po natin itong commandment na ito, is yung tanda. Ano bang tanda? Sign, sa mark, sa demarcation na tayo po ay mga hinirang na. Amen. Kaya mapupuna mo dito po ako magtatapos na in our yung naked eye, mapupuna natin ang isang taong nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos at hindi. How you spend your Sunday. How do you spend your Sunday? Nasaan ka? Pag-araw na linggo. Pero hindi doon nagtatapos. Kahit nasa gawain ka, we must to keep it holy. Ano yung holy?
wala tayong ibang gagawin. Hindi magpasalamat po sa Diyos. Amen? Praise God, purihin natin ang Diyos. Walang magkakataon. Pwede magkape before 1 o'clock. Okay, maliwanag po sa lahat, gawin natin ang Sunday ngayon is keep it holy. And then pagka nandun na tayo sa Sunday, mag-focus na lang tayo sa ating Panginoon. Ano po? At ngayon, mga kapatid, baguhin na po natin ang ating buhay pananampalataya. Ano po? Kung tayo noon ay ganun-ganon at baliwala sa atin ang linggo, bigyan natin halaga ngayon yung Sabbath day. At ito pala ay napaka-importante para sa ating mga Kristiyano. Ano po? Lalong-lalo na sa ating mga naglilingkod sa ating Panginoon. So, baguhin, magbago na po tayo. 2025 na! Ano yun? Ay marami. Alam na. Sis Mau. Okay, mga kapatid. Pagpapit natin dahil ng Amen. Sana ng Ama, Anak, Amen. Panginoon Diyos, mapagpalang Ama, Yahweh Shaddai. Ulit minsan po, Panginoon, kami nagpupuri ng kasalamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw nito. Tunay po, Panginoon, napaka-importante, Panginoon, ang linggo, Panginoon, na aming kapahingaan, Panginoon Diyos. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa ulit ka. Lalo sa lahat kami mga lingkod mo, Panginoon, na nagsusumikap na makasunod sa iyong kalooban. Panginoon, ano man, Panginoon, ang aming mga alalahanin, mga abala, Panginoon Diyos, sa aming buhay, Lord God, ay sa araw na linggo, Panginoon, ay remind us, Panginoon Diyos, na alisin mo muna, Panginoon, upang makapag-focus kami, Lord God, sa iyong banal na salita. Ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, salita na nagbibigay sa amin ng katatagan, Panginoon, sa pananalig at pananampalataya. Pananampalataya, Lord God. Yahweh Shaddai, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong grasya, habag at awa, Panginoon Diyos, na pagbiling mo ginagawad sa bawat isa sa amin, O Lord God, sa kabila ng aming pagkukulang, pagkakasala, Panginoon Diyos. Nandiyan ka, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Lord God. Nandiyan ka, Panginoon, ng kalakasan, O Lord. Nandiyan ka, Panginoon, nagre-remind sa amin, O Lord God. Patuloy mong pagpalain kami, Panginoon, bilang isang lingkod mo ng Great 2025, Panginoon Diyos, bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong sigla, Panginoon Diyos. Yahweh Shaddai, tinatawag namin, Lord God, ang bahay na ito, Lord, na Sister Lani, Panginoon Diyos, na nagbukas, Panginoon, ang kanyang pintuan, Lord. Patuloy mong pagpalain siya, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, Lord God. Naloobin mo nawa, Panginoon Diyos, ay mabuo na rin ang kanilang pamilya, Panginoon. Ang aming kapatid na si Brother Ariel, Panginoon Diyos. Yahweh Shaddai, tinatas din namin ang aming kapatid na Sister Sandy, na huli, Panginoon, ay nakasama namin sa araw nito, Panginoon Diyos. Patuloy mong pagpalain ang mga misyon niya, Panginoon, sa kanyang ex-husband, Lord God. Lord, samahan mo siya, Panginoon Diyos. Ikaw, Lord, ang magsalita para sa kanya, Lord God. At Yahweh Shaddai, tinatas din namin ang aming mga paghiwalay-hiwalay, Panginoon Diyos, aming mga sasakyan, Panginoon, sa aming papunta sa aming mga pinahiram mo ng bahay, O Lord God, na makarating kami, Lord God, na safety, Panginoon Diyos, at lahat ng Lord God ay hinihingi namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you po. Picture